Hello Kathden fans! Ito na nga ha, nagpaganda si Mrs. Fulkerson mga kasombrero. Si Ma'am Catherine mga kasambreros sa IV Clinic. Kakapost lang ito ng IV Clinic mga kasambreros. Ibig sabihin ay dito si Ma'am Catherine mga kasambreros na sa Pilipinas. So gaya ng pinost niya kahapon sa lander siya mga kasambreros. So sabi niya dito ay I'm off to somewhere. So may pupuntahan siya mga kasambreros. Pero syempre hindi niya yun ibubulgar at hindi niya sasabihin mga kasambreros. Sobrang blooming no? Mas lalo nagiging blooming si phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. Kasi nga dahil single siya at nasa waiting season sila ni RJ ni Tisoy ni client mga kasambreros. So andito siya after pa ng parang kasi yung IV Clinic mismo na Facebook page mga kasambreros ay nag-update sila no. May mga times na ang client nila sila Mama Salvador, sina Daniel Padilla, sina Mimio and so on mga kasos na marami rin silang personalities or celebrities na clients mga kasambreros maliban kay Ma'am Catherine. So kanina fresh na fresh kagaya ng freshness ni phenomenal box office cinema queen ang ganda at ang bagong upload dito mga kasambreros ng IV Clinic sa kanila pong Facebook page. And then si Sir Alden kakapost lang din ito mga kasambreros, spotted siya no. Parang may pinaghahandaan. Hindi ko alam kung nagre-ready na siya sa kanyang mga teleserye at saka pelikula na sabi niya ay projects na ginagawa niya sa ngayon. Pero ito kasi ay kakapost lang kanina. Tapos parang may shooting or parang may taping na ginagawa siya mga kasambreros. Pero I'm not mistaken, matagal na ito kasi kasama niya pa dito si Mikey Quinto. Okay, so parang siya, parang shoot ng kalimutan ko yung dati nilang The World Between Us, parang hindi. So, pero parang matagal na ito mga, pero kakapost lang kasi. But correct me if I'm wrong, kasi si Mikey Quinto, parang time pa nila ito ng it's either magpakailanman na tapos basta hindi ko na maalala mga kasambreros. So sorry po sa video okay mga kasambreros ha. And then ito kakaano lang ng Mama Marian at saka ni Sir Dingdong. Unang tingin ko pa lang doon sa venue nila nung birthday celebration ni Ma'am Marian Rivera ay sa Stardust no ni Sir Alden mga kasombrero sa Makati. So tama nga na-confirm nga mga kasambreros nga sa Stardust nga talaga itong celebration ni Ma'am Marian Rivera mga kasambreros. Kasi napansin ko to nung unang in-upload pero na-confirm lang siya kanina mga kasambreros. So co-owner si Sir Alden, so alam natin ang kwento dito sa Stardust no, after ng parang nag-celebrate din sila dito dati ng Hello Love Again cast mga kasambreros no. Parang after ng black screen premiere night mga kasambreros, nakasama nga sina Ma'am Catherine and the rest of the cast mga kasambreros ng Hello Love Again. And then ito, so abangan ito mamaya mga kasambreros sa Stars on the Floor. So medyo nauna ko itong voice over kasi 7:15 pa magsisimula ang Stars on the Floor mga kasambreros. So labanan na ito ng mga dito ng mga contestants or ng mga dancers mga kasambreros. So sina Vixon, Patrick and Kakay, sina Rodjon Cruz at Dasri Choi, si Thea at saka si Joshua, si Faith at saka si Zeus, si Glyza and then si JM. Tapos may mga sino yung maging star duo mga kasambreros na dito mananalo. Parang nasa ending season na sila sa final season na sila mga kasambreros. Pero meron pa ring aabangan ang mga manonood mga kasambreros sa Stars on the Floor. So aabangan din natin dito ang kulitan na naman na magkuya na sina Ma'am Marian Rivera at saka si Sir Alden Richards. And then ito, next item natin. So nag-post si Sir Alden nasa UNICEF, parang UNICEF ito na logo So hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa UNICEF or headquarters na ito dito sa Pilipinas mga kasambreros. So kasi ito yung logo ng so napapaisip ako dito kung ano ang gagawin niya, baka magiging brand ambassador na naman siya dito sa Pilipinas mga kasambreros. So ito po ay ating aabangan din no. Nagulat din ako kasi medyo tawag dito, but correct me if I'm wrong, UNICEF ba ito or World Wildlife Fund mga kasambreros.
So, ito po ay ating aabangan din mga kasembreros. So, napapaisip talaga ako dito. Pero malalaman natin yan soon mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So, yung People Asia, ito muna. Sige, ito muna mga kasembreros na. Sobrang kulit ng ginawa ng isang fan dito. Yung parang yung Hello Love Goodbye nila dati na na interview, parang inedit nila mga kasembreros, pero parang totoo siya, no? Pero ito po ay part pa ng may ganito silang dati, parang damit during Hello Love Goodbye promo mga kasembreros. Pero ito po ay yung angulo na ito at saka yung ginawa nila dito na parang nagpakulit-kulitan ay edited lang po, no? AI mga kasembreros. Pero ang galing, no? Ang galing ng ano nila. Kasi na mahalata mo talaga na hindi tunay mga kasembreros. Tapos natatawa dito parang may umahabol sa gilid nila mga kasembreros. Hindi ko lang kung sino to. Pero parang fan lang siya mga kasembreros. And then ito, yung Stargate People Asia ay sila mismo nag-post, no? Parang ng kanilang kuha nga sa Men Who Matter na kakatapos lamang na awarding ceremony mga kasembreros nung last week, no? Talagang parang sila mismo yung kumuha dito mga kasembreros. And of course, bidang-bida ang inyong phenomenal box office king, si Pambansang Tisoy. Si Pambansang Tisoy. Nagulat talaga ako dito sa pag tinawag na Pambansang Tisoy mga kasembreros ng host dito. So maliban sa parang siya yung pinakabata, no? Pero parang siya nga yung pinakabata na inawardan dito mga kasembreros. So marami pala talaga, no? Hindi lang si Sir Alden, maliban kina Tito Sen and the rest mga kasembreros. So grabe, no? Grabing achievement si Sir Alden sa batang edad na 33. Ang dami na niyang napatunayan mga kasembreros. So may mga medyo bata-bata rin dito, no? Pero baka siguro ilang taon lang yung agwat nila kay Sir Alden mga kasembreros. So bongga ang setup, of course, no? Ng People Asia mga kasembreros. Kasi syempre, no? Talagang prestihiyosong award-giving body. Kung pa lahat ay parang People Asia. So malawak at saka marami ang kanilang sakop. So siya lang yung nakaitim, no? Pansin ko siya lang yung nakaitim na suit mga kasembreros. So ang karamihan ay naka-white, tapos siya lang yung naka-black. Bakit kaya? Anong significance at symbolismo nito? Parang yan nag-investigador. So actually, that is it, no? Sa ating Kathleen items mga kasembreros. Abang-abang pa tayo bukas. Tomorrow is another day. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Today is August 16, 2025. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Matigas ang Puso. Matthew 13:15, For the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they see, or they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Napakaganda nito mga kasembreros. May pagka ridiculous at saka sarcasm lang ito mga kasembreros, ha. This was Jesus Christ speaking mga kasembreros. Written by prophet or disciple Matthew mga kasembreros, or apostle Matthew, dito nga sa chapter 13. So sa verse na ito, si Jesus Christ ay nagsasalita about sa spiritual condition ng mga tao na nasa paligid niya. And even, no, sa panahon natin ngayon mga kasembreros ay tumitigas ang kanilang puso mga kasembreros. When we say tumitigas ang puso, hindi na sila maturuan. Yung mga bata ngayon parang ang hirap ng disiplinahin, not unless na naturuan sila ng maliit pa mga kasembreros hanggang sa sila ay naging 10 years old, 11 years old, 12 years old and up mga kasembreros. So yung pagdisiplina ng bata dapat nagsisimula po yan mga kasembreros hanggang sa sila ay mamulat, no, from isinilang sila hanggang sa naging 1 year old, 2 years old, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag 10, 11, and 12 kasi nag-iba yung training mode natin mga kasembreros. Sa edad na 1 to 9 or 1 to 10 mga kasembreros, medyo makakastricto ka pa ng disiplina, no? Strict discipline with love mga kasembreros, ha? Driven with love ang ating disiplina. Hindi po harsh mga kasembreros, no? Tapos 11 to 12,
medyo maglalaylo ka na ng konti ng pagiging disciplinarian mo kasi kailangan na nila ng kaunting sipa ng pagiging kaibigan. Yung tropa-tropa ba, pero mayroong boundaries. 13, kasi napag-aralan namin yan mga kasombreros, 13 hanggang 19 mga kasombreros or 13 hanggang 17, 18. So, talagang medyo barkada na lang talaga ang kanilang hinahanap niyan mga kasombreros. Hindi mo na sila pwedeng bulyawan, hindi mo na sila pwedeng kabay na bakal kasi magtatampo at saka matatanim na yan sa kanilang mga isip at saka sa kanilang karanasan kasi nga meron na silang isip mga kasombreros, no? 13, 14 and up mga kasombreros, kailangan tropa-tropa. Pero, nandun pa rin yung role mo bilang nanay, bilang tatay, bilang kuya, bilang guardian, etc. etc. So, kasi ang magulang kapag hindi nila alam yung kung paano disiplinahin ng bata hanggang sa pagtanda niyan mga kasombreros, ito yung magiging resulta na magiging sakit sa ulo sila ng pamilya and then ng community. So, ito yung sasabi ni Lord Jesus Christ na ang mga tao ay nagiging dull, no, nagiging matigas, nga purol mga kasombreros ang kanilang mga isipan, ang kanilang puso because kapag naintindihan na nila yung kanilang naririnig at ang kanilang nakikita, ay baka magbago sila. So sarcastic ang dating kasi actually dito ni Jesus Christ. Kasi nga sa sobrang dami na niyang kabutihang pinakita sa mga tao, miraculous and wonderful acts mga kasombreros, ay hindi pa naniwala ang mga tao mga kasombreros. That is why parang sarcasm na yung ginawa ni Jesus Christ dito sa kanila, no? Ano bang ibig sabihin nito, no? What does it mean for a heart to grow dull? It implies that their capacity to feel, understand, and respond to God's word has diminished. So, hindi na nila naunawaan yung salita ng Panginoon. Nagbabasa sila pero hindi nila maintindihan. Kasi nga parang kasi bunga rin yun ng kanilang katigasan ng puso at isipan mga kasombreros. And this dullness is often an effect of repeated exposure to the truth without genuine acceptance or response. So, ganun yan. Parang, yun ba yung anak mo, yung for example, paulit-ulit mo lang sasabihan na ganito, wag ganyan, wag ganito, wag ganyan. Tapos paulit-ulit din niyang ginagawa, nisisiyahan pa siya. So ikaw ay parang sarcasm mo na lang mga kasombreros. Talagang i-ridicule mo na lang na sige, gawin mo na nga lang yan, bahala ka sa buhay mo. Ba't pumasok ka pa? Huwag ka nang pumasok. Ba't pumasok ka pa sa pag-aaral? Huwag ka nang pumasok. Mag-jowa ka na lang, mag-cutting classes ka na lang. Bakit pa nagtatrabaho? Huwag ka na magtrabaho. Ganun din naman. Di ba? So parang ganun ang tipong dito ng mga kasombreros na over time, it can lead to a hardening of one's heart. So yun po mga kasombreros. Every time na na-expose tayo sa katotohanan, sinasabihan tayo at saka ina-advisean ng ating magulang, ng kapatid, ng ating kaibigan for example, tapos hindi tayo nakikinig, tapos parang nagli-lead ito at saka napupunta na lang sa isang pusong matigas mga kasombreros. Ito yung gustong sabihin ni Lord Jesus Christ dito mga kasombreros. So which is very dangerous. And the lessons na pwede nating makuha mga kasombreros dito sa Matthew 13:15 ay nagpo-provide ito ng panawagan ba na tayo po ay mag-reflect sa ating mga sarili. Tayo ba kapag nakakarinig ng salita ng Panginoon, sinusunod ba natin? May panahon ba tayo sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, and so on? Meron ba? No? That's one thing na we should reflect from this point. Firstly, it teaches us the importance of maintaining sensitivity to God's voice. Kailangan maging sensitive tayo mga kasombreros. Pag sinabing sensitive, kunwari, may harsh, hindi naman pag may harsh tayo na narinig na salita ng Panginoon ay masasaktan agad tayo. So hindi po ganoon. Parang tayo ba? Parang pag sinabing love, no, hindi magmahal tayo. Pag sinabing maging kind tayo. Hindi yung sinabihan ka na magpatawad ka, ilang preachings at ilang verses, ilang words na napakinggan mo, in-advisean ka na ng mga tao sa paligid mo na patawarin mo na siya, panatawarin mo na to. So hindi ka pa nagpapatawad, so yun po yun mga kasombreros, no? Nagli-lead siya sa pagiging matigas na puso. We should regularly evaluate our responsiveness to God. Through prayer, introspection, and receptivity to His Word, we can cultivate a heart that remains tender and open, ready to embrace what He wants to show us. So kailangan may pagbabago. Ang disiplina talaga, yan mga kasombreros, ang correction,
ay masakit talaga pakinggan, no? Kapag tinatama ka, kapag ini-evaluate ka, kapag kinokorek ka, masakit siya, no, napakinggan. Pero una lang yan mapait at saka masakit mga kasambreros, kasi kapag sinunod natin ang correction ng Panginoon, pag sinunod natin ang salita ng Panginoon, ay tamis ng tagumpay at tamis ng victory ang ating malalasap, because that's what God wanted us to experience, no? Yung tagumpay mga kasambreros over the trials na pinakaharap natin through faith or pananampalataya at pananalig sa Kanya. Another critical lesson is the idea of vigilance against distractions. So magiging vigilant tayo mga kasambreros, kasi ang daming distractions ngayon sa cellphone pa lang, ang dami na. Yung mga barkada natin, gala tayo sa ganito, tapos ikaw naman may kailangang tapusin. So set aside mo na yung kailangang tapusin at deadline, kasi nga may gala mga kasambreros na nag-iya yung kaibigan. In our fast-paced lives, we have numerous distractions that can easily pull our focus away from God's love and teachings. Recognizing these distractions and purposefully setting time aside for God is vital. So, yung mga distractions, natural lang yan mga kasambreros. Meron talagang mandidistract at magiging disturbo sa ating buhay. Kahit nga sa mga pagiging teacher, kahit sa pagiging estudyante, kahit sa pagiging nanay, sa pagiging tindera natin dyan, pagiging content creator, pagiging kamanggagawa, kahit na sino man dyan mga, kasi sa every individual ay may mga distractions sila. Yung mga kabataan, talagang distraction nila yung text, chat, jowa, mga kasambreros, no? Paggawa ng cheating. So mga temptations temptations can be distractions mga kasambreros, and pinakamalala sa lahat, yun talaga, no, yung tayo pa may engage sa isang early relationships na hindi natin alam kung ano yung kahinatnan sa huli. So napakadelikado po niyan mga kasambreros. Whereas dito po ay tinuturuan tayo ng Panginoon na maging vigilant tayo mga kasambreros, and kung i-evaluate din natin, i-consider natin, ano ba yung nakaka-distract sa akin? Ano ba yung nakakaubos ng oras ko araw-araw na dahil hindi na ako napagbasa ng Biblia, hindi na ako nakapapanalangin, kasi nga sa kaka-chat dito, kaka-scroll dito, kaka-swipe dito, ng social media, and so on. So, ang dami talaga mga kasambreros, sa cellphone pa lang talagang palong-palo na mga distractions dito. Kung kaya tayo na mga guardians, tayo na mga parents, kailangan maging watchful talaga sa ating mga anak at sa ating mga nakakabatang kapatid mga kasambreros. Sir Alden, no, talagang si Angel, talagang bantay sarado kahit na dalagita na si Ma'am Angel. Talagang binabantayan niya pa yung mga cellphones, kasi baka hindi nga healthy na yung kanilang pinapakain sa kanilang mga mata, no, sa cellphone mga kasambreros. Yung mga videos na pinapanood, healthy pa ba? Beneficial pa ba? Baka iba na, no? Talagang iba-iba ng takbo ng ngayon ng social media. So sa final thoughts natin, yung Matthew 13:15 ay nag-iiwan sa atin ng mahalagang reminder, no, na maging vigilant tayo sa ating spiritual life, lalong-lalo na po. Kasi kapag hindi natin nabatayan ng ating spiritual life, yung ating physical life, yung ating emotional, yung ating aspect sa mental, sa ating pag-iisip, yung mental health natin, yung ating social, no, na relationship sa ating kapwa-tao, sa ating magulang, kapatid, asawa, etc., ay maapektuhan po yan. So, pinakamalakas dapat sa lahat ng ating spiritual aspect, yung ating buhay spiritual. So, when we say buhay spiritual, we're talking about yung ating pagbabasa ng Biblia, pagpapakain nating kaluluwa, panalangin, pagsimba, and so on mga kasambreros. Everything that deals and related mga kasambreros sa ating Panginoon. So, ganun po siya mga kasambreros. Kaya wag nating patigasin ang ating puso, ang ating ulo, bagkos ay maging teachable, magkaroon tayo ng teachable heart mga kasambreros, kasi natutuwa ang Panginoon sa mga taong may pusong madaling turuan. Kung pag sabing ganito, pag sabing ganyan, pag sabing dito, pag sabing dyan, pag sabing doon. So as simple as that mga kasambreros. There is that hardship sa obedience, sa pagsunod mga kasambreros, just like the apostles, no, just like Apostle Paul, no, and so on, marami pa. May hirap talaga na nadaranasin tayo sa pagsunod, pero sa kabilang linya, sa finish line mga kasambreros, ay baka sa makalawa, after na overcome natin ang trial, ang pagsunod, no, ang obedience, ay may nag-aantay na sweet success mga kasambreros, na kasintamis ng pulot ng bubuyog. So grabe, no, ang ganda mga kasambreros.
So yun lang po sa ating Word of God ha. Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at teachable heart na hindi matigas mga kasambero sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sumasen pa. Alam po. I love you all.